Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na mga kababayan na interview na po ng mainstream media itong si Yossi Castro sa pambabastos ng mga DDS na nakabase doon sa Canada. Hinaras sila mga kababayan. Abang ang sabi ni Yossi Castro, gumagawa lang sila ng reels. Nagtatrabaho sila para sa PCO. Di ba? So nagsushooting sila doon sa Vancouver para sa coverage ng official visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, kukuha sila ng mga footages outside of the, mga meetings. So, naglakad-lakad sila sa labas para gumawa ng mga reels. Hinaras sila ngayon ng mga DDS. Sabi nga natin, yan ang ugali nila eh. Yung nagtatrabaho, hinaharas nila. Si Sarah, na hindi man nagtatrabaho, sige lang ang pasyal-pasyal mga kababayan sa ibang bansa, lalo na doon sa The Hague. Palibasa, idol nila, hindi man nagtatrabaho, naninira pa, walang harassment, pinipraise nila, at gustong-gusto nila na magsalita sa mga interviews na kanilang ginagawa. Yung nagtatrabaho po para umunlad yung ating bansa, hinaharas nila. Ganon ang ugali nitong mga DDS. So ang gusto nila, yung hindi nagtatrabaho. Yung nagtatrabaho, pinagmumura nila. Sabi ni Yossi Castro, may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangang maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Filipino. Siguro, yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente, sabi ni Yossi Castro, sa grupo ng mga Pilipino na umunoy kumuyog sa kanya, sa Vancouver, Canada. At sinabihan pa daw sila ng pangit. Magnanakaw at tinawag pa siyang pangit at sinungaling. Puro anya Mr. Maravillas, baliktad yung mga pinagsasabi nila. Nakita ko yung kung tingnan mo yung itsura ng mga kumukuyog kay Yossi Castro po, mas maganda naman si Yossi Castro. Maganda po ang itsura ni Yossi Castro. Maganda pang ugali. Hindi bastos, may breeding. Pero ito pong mga DDS, sa itsura po, sa standard ng pagiging maganda, di ba, para sa atin, yung maganda, dapat mistisa. Hindi man po mistisa yon, pangit. Sila yung pangit, pangit yung itsura, pangit yung ugali. Di ba? Pati yung pananalita nila, mga kababayan. Bisaya, mga kababayan. May tono. Hindi ko sinabi yung ang pagiging Bisaya. Normal man sa kanila yon na may tono. Pero, yung ugali mga kababayan talagang wala. Pangkanto. Pangkanto po. Yan yung harassment na ginawa po. Hi, Ma'am Claire. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Napakababastos. Imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Sinusundan si Yossi Castro. Mga senador. Umiwas na lang po. Mahiyap naman kayo. Napakababastos. Umalis na lang po. Umiwas. Baka manakit. Mahilig sila sa ganyan. Yun ba yung maganda? Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Ma'am, you're a traitor. You are a traitor. Nag-smile na lang si Yossi Castro. Sila ba yung maganda? Tingnan mo mukha niyan. Pati ugali nila pangit. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung Grabe po. Walang mga modo talaga po. Walang breeding. Parehas ng kanilang amo. Walang breeding. Mga bastos. Yan na. Yung accused po ng pagnanakaw, yung kanyang yung kanilang idolo, kaya nga may impeachment. Hindi man po sinasagot.
Yung mga resibo po, puro piki, Mary Grace Piatos. So, puro baliktad yung sinasabi nila. Yan o. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Ugly daw yung si Jose Castro. You are a traitor. Kita ninyo yan? Yan o. Malayo yung itsura kung physical appearance po. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung press. Ganon ka walang modo. Manang-mana kay Sara Duterte na walang modo. Yan o. Claire, anti-Claire. Please. What right, baby? Kaya, ano yan, humingi na sila ng tulong sa Canadian Police. Flood control projects come right now. Gustong manakit, butit sumaklolo. Yan o. Kapal ng mukha! Corrupt daw. Si Sara yung accused sa korupsyon. Ayaw magpaliwanag. You see, mga kababayan, ganyan sila kababastos. Yan o. Sinabihan ng police, stop harassing Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. Yan nagsabi mismo yung Canadian Police, stop harassing niya. Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She said Pangit-pangit daw. the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maletagam! Yung one of the Maletagam! Sila yung pangit mga kababayan, yung pag-uugali. Malinaw na pangit na yung itsura, pangit pa yung pag-uugali. Si Claire Castro, mga kababayan, tingnan ninyo, ang ganda ni Claire Castro. Parang celebrity. Tapos sasabihan mong pangit. At matalino, abogado, itong si Claire Castro. Di ba? Ito yun, nag-react na si Claire Castro. Ano po yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, humigi ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. Correct. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, Malinaw na DDS. yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, Hindi niya sinabing feeling ko sila yung pangit. Ang feeling ko niya, sila yung sinungaling. Di ba? Mga kababayan, at least hindi sinabi ni na pangit na sila, sinungaling pa. May breeding nga, hindi nagsasalita ng gano'n yung tagapagsalita ng ating Pangulo, si Jose Claire Castro. Di ba? tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Correct. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel Ganyan ang ugali pag DDS. Kasi yun ang natingala nila sa kanilang leader na walang modo, bastos. threatened at any point? At the time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya hawak yung camera. So director pala yung yung kasama niya
director ng Philippine Presidential Communications Office, ginawa niyang cameraman. Di ba? So, ganun sila magtrabaho, mga kababayan. Kahit director, ginawa niyang cameraman para gumawa ng reels. So, threatened. Nagtatrabaho sila. In a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung manalakit. Force mo na. Dali. Pumasok yung komersyal. Siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam ni mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, Kaya hindi uunlad talaga. Kasi, yon ang display ng masasamang pag-uugali. Nandyan sila sa ibang bansa para magtrabaho. Di ba? At yung gobyerno, tinutulungan sila. Hindi sila pwedeng magtrabaho dyan sa Canada kung hindi sila tinulungan ng gobyerno. At sinisikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na paunlarin ang ating bansa. Kaya kausap niya ngayon yung mga negosyante dyan sa Vancouver, Canada, para hindi na kailangan na magtrabaho sa ibang bansa yung ating mga kababayan. O kumbaga gusto nila magtrabaho sa ibang bansa, hindi dahil sila napilitan, kundi choice nila na magtrabaho sa ibang bansa. Di ba? Ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magkaroon ng maraming job opportunities dito sa ating bansa. Kaya kinakausap niya yung mga leaders ng buong mundo at this time sa Canada. At kausap niya ngayon yung mga negosyante sa Canada. Yan o. Sabi diyan, 1.9 billion US dollars investment is set to reinforce safe and responsible mining in the Philippines following a productive meeting between President Ferdinand Marcos Jr. and executives of Oceana Gold Corporation in Vancouver. The investment will support the extension of the operational life of the world-class DDPO Gold Copper Mine through 2037, leveraging the enhanced fiscal regime for large-scale metallic mining act and the Create More Act to improve capital efficiency. The project aims to optimize resource development while minimizing its environmental footprints across Nueva Vizcaya and Quirino Province. So nagtatrabaho yung ating Pangulo kasama si Yossi Castro dyan sa Canada. Pagkatapos pinagbabastos ninyo, yung hindi nagtatrabahong leader ninyo, yan ang gustong-gusto ninyo. Sige lang ang sweldo. Yan a strategic push to future-proof the country's digital workforce took center stage during the Philippines-Canada high-level discussion on information technology and business process management. An economic initiative is spearheaded by President Ferdinand Marcos Jr. in Vancouver, led by the Department of Trade and Industry. The high-level session focused on advancing the Philippine IT PBM sector up the global value chain by aligning with Canadian tech leaders to drive high-value investments in artificial intelligence, AI, software engineering, and specialized data analytics. So yan ang misyon ng ating Pangulo dyan sa Canada. Pagkatapos, pagbabastosin ninyo, di ba? Napakawalang iya itong mga pinagagawa ninyo. Yung leader ninyo, nagbiyahe, papuntang Dahig, puro lang pang personal yung lakad niya. Wala mang kausap ng mga leaders o mga businessmen o investors. Pag-uwi niya, laway lang mga kababayan. Puro laway, personal na laway. Paninira ang dala mga kababayan. Walang balik sa ating bansa. Ito yung ating Pangulong Bongbong with Filipino community sa Canada.
O ito yung mga matitinong Filipino. O, tingnan ninyo. Pag matitinong Filipino, disente ang itsura po. Di ba? I-compare ninyo doon sa mga nambastos kay Yossi Castro. Malayo ang itsura po. Pag supporter ng ating Pangulong Bongbong, mga disente po ang itsura. Pag yung mga DDS po, parang mga bagong labas sa mental. O, di ba? Parang mga askal, mga pusakal. Tingnan ninyo yung mga matitino na Filipino. Si Joey Albert, yung singer po, nandun, nakabase na pala sa Canada, nag-entertain doon sa pagbisita ng ating Pangulo. With Lisa Marcos and other officials. Yan si Joey Albert, mga kababayan. Pangulo na Republika Ito ng to, Pilipinas, magsasalita yung ang ating Pangulong Pangulo. Ferdinand R. Marcos Jr. Kita ninyo, mga disente po ito, mga Filipino, magagalang. Hindi sila mga bastos, hindi kasi DDS. Sa inyo ang ating mga ibang kasama dito sa delegasyon ng Pilipinas dito sa ating bisita sa Vancouver, sa Canada. Nandiyan din po si Finance Secretary of the Department of Finance, Frederick Go. Ang ating Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Ito pong susunod. Ito po yung nag-aalaga sa lahat ng ating mga kababayan na nasa kung saan kahit saang lupalop sa buong mundo. Yan ang mga inaalagaan niya, ang ating Migrant Worker Secretary Hans Leo Capda. Andito rin po at marami tayong pinag-usapan sa ating mga kaibigan dito sa Canada. At kailangan kasama ang ating Secretary of the Environment and Natural Resources, Secretary Mitch Cuna. Ang ating napakasipag at mabibigyan pa ng karagdagang trabaho dahil sa dami nating inimpisa ng pagpunta natin dito, ang ating Ambassador to Ottawa, Jose Victor Chan Gonzaga. Ang susunod po, dahil po marami po tayong ginagawa na cultural exchange mula sa Canada at saka sa Pilipinas, nandito po, National Commission for Culture and the Arts, Chairman Eric Sarudo. First Lady. Yan, dapat siya yung gawin nating susunod na Pangulo, si Lisa. Mas marami pang nagawa. Mas marami pang nagawa si Lisa Marcos kaysa kay Sara. Ang mga minamahal kong kababayan, ng gabi po sa inyo lahat. Nakakataba po ng puso at nakakapagbigay ng inspirasyon ng mga kasama muli kayong lahat. Lahat po ng aming pinupuntahan ay tinitiyak ko ng mga kasama po yung tinatawag natin na Filipino community. At dahil nakikita ko, parang nakikita na na-inspire po ako, lumalakas ulit ang loob ko kahit mahirap ang trabaho, kahit mabigat, ay hindi na bale. Sabi ko, ito nakita mo naman ang nagiging resulta. Pagka natulungan natin ang Pilipino, sila ay sumisikat kahit saan mo dalhin, kahit saan mo ilagay. At ngayon, nandito hindi lang taga Vancouver, kundi mga kababayan natin ang galing pa sa Victoria, Kelowna, Abbotsford, Surrey, Burnaby, Coquitlam, Langley, Delta, New Westminster, Fort St. John, Prince George, at iba pang mga syudad sa labas ng British Columbia. Meron pang galing Toronto. Meron galing Winnipeg, Alberta, Ottawa, Whitehorse in the Yukon, Yellowknife, Northwest Territories,
Sa lawak ng Canada, ang pagkakaalam ko ay mahigit 30 beses ang laki nito kumpara sa Pilipinas. Isipin ko lamang na nagbiyahe kayo ng ilang oras upang makarating at makasama-sama tayo ngayong gabi ay isa pong malaking karangalan na humarap sa inyo bilang inyong Pangulo. Kaya naman, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat para sa panahon na inyong binigay at sa inyong malasakit at pagmamahal na patuloy ninyong pinaparama sa ating bayan. Kayo ang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng inyong maayos na pamumuhay at pakikisalumuha sa komunidad. Patuloy na pagpapahalaga sa mga tradisyon ng kulturang Pilipino. Mataas ang antas ng kahusayan at pagiging mabuting halimbawa sa inyong trabaho at sa inyong mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng ating minamahal na Pilipinas. Nagtungo ako rito sa Canada bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Canada para sa isang official visit. At habang nandito ako at kausap ko hindi lamang mga opisyal ng pamahalaan, kundi pati ang mga business leaders, yung mga namumuno ng mga malalaking korporasyon dito. Ang una, pagka nag-hello, ang susunod ay nakumahal na mahal namin ng mga Pilipino rito. Napakagaling ng mga Pilipino rito. Napakabuti ng mga Pilipino rito. Except DDS. Napakasipag ng mga Pilipino rito. At yan po ay talagang Masasama mas ang mahalaga ugali. pa rin yan. Para sa akin, mas mahalaga kaysa sa yung napakalaki. Except DDS, na masama ang tulong sa ugali. ekonomiya. Ginastos si Ngunit, Jose Castro. pinapaganda po ninyo ang reputasyon sa buong mundo. Kaya't lahat ngayon, kahit saan kayo pumunta, dahil wala na akong napuntahan, matagal na akong umiikot, matagal na akong kung saan nakarating. Kahit saan ka pumunta, may Pilipino. At hulaan ninyo, saan kaya ba isang lugar na napuntahan ko na walang Pilipino? Wala pa ako napuntahan. Yung hindi mo akalain na may Pilipino, meron laging Pilipino. Kadalasan pa, Ilocano. Kaya, noong mga, ano mo naman ng mga Ilocano, kahit saan pupunta, para kahit yung malamig na lugar na nangangatog na kami, basta may trabaho, sige lang. Ganyan talaga ang ugali namin. Pero yun natuto, sumasabay na lahat ng Pinoy. At talaga po, ay nakakatuwa. At hindi ko sinasabi, magaling ba yung Pilipino? Okay ba sila? Wala akong sinasabing gano'n. Sila lang nagsasabi. Mahal na mahal namin ang Pilipino rito. At saka ang tingin sa inyo, hindi lamang kaibigan, kundi kamag-anak. Sabi, kasama na sa pamilya namin yung mga Pilipino niyan. At napakalaking pasasalamat ang inyong Pangulo sa inyong lahat. At dahil ay pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Philippines sa buong mundo. Thank you very much. Maluwa-luwa si PBBM. Oh. Grabe. Yan po ang aking narinig nung ako'y nakipagkita sa mga opisyal dito sa Vancouver nung isang araw. Ay dahil nga po ay inimbita tayo ni Prime Minister Carney. At ang imbitasyon ay 2 beses nang nabanggit ni Prime Minister nung isa pang taon. At sa pag-uusap namin sa telepono nung Hulyo, nung last year, at pangalawa, nagkita kami nung Oktubre at nagkausap din kami sa Kuala Lumpur, Malaysia habang kami nakasama namin sa ASEAN Summit. So, pagpunta ko rito, ay medyo kilala ko na siya dahil marami na kaming naging usapan. Kaya sa amin lagi niya sinasabi, pumunta ka sa Canada dahil ang dami mong kababayan doon. Kaya sa awa ng Diyos, nagkaroon ng oras at eto, nakarating tayo sa Vancouver. Maganda naman po ang aming pagtitipon at marami kaming napag-usapan tungkol sa kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng ekonomiya, enerhiya, pambansang seguridad, kultura,
At sa ating people-to-people na itinatawag, people-to-people relationship. Napag-usapan din namin kung paano mapapalakas ang ating ekonomiya, mas papabilis ang napalitan ng produkto at serbisyo, at mas mapapatatag ang seguridad hindi lamang sa ating bansa, kung hindi pinapag-usapan na po natin ang buong Southeast Asia at saka Indo-Pacific region. As this year's ASEAN chair, our priority, the Philippines is the chair of ASEAN this year. Dahil po nagpapalit yan bawat taon. So napunta ngayon sa atin, turn ngayon natin, itong 2026. And as the chair of ASEAN this year, our priority is to advance the regional agenda of peace and security, prosperity corridors, and people empowerment under the theme, Navigating Our Future Together. The invitation that was extended to me by the Government of Canada recognizes the long-standing and enduring relationship between our two countries. Our diplomatic relations started 77 years ago in 1949. And this year, we mark the 70th anniversary of the establishment of the first Philippine Foreign Service post in Canada, the Philippine Consulate here in Vancouver. The Philippine Consulate here in Vancouver was established in 1956. So happy anniversary to our team here in Vancouver. And 15 years later, this was followed by the establishment of the Philippine Embassy in Ottawa in March 1971. But the history between our two peoples, Canada and the Philippines, goes further back than that. The first recorded Filipino in Canada's records, Mr. Benjamin Benson Flores, arrived in Bowen Island here in British Columbia in 1861. Nasa ilalim pa tayo ng Kastila noon, 1861. This marks 165 years of people-to-people relations between the Philippines and Canada. Canada is home to the second largest Filipino diaspora in the whole world, with 1 million residents tracing your heritage back to the Philippines. So the foundation is strong and enduring in our partnership with Canada. And the path that we envision together moving forward is centered on strengthening our economic cooperation and people-to-people ties. Dahil dito, sa loob ng 2 araw, naging prioridad natin ang paglagda ng mga kasunduang nagpapatibay sa ating economic and people-to-people ties. Nilagdaan natin ang Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation upang palaguin ang tourism sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kultura at sining, nilagdaan din natin ang MOU on Cultural Cooperation upang linawin ang mga prinsipyo at ibayong pagtibayin ang magiging kooperasyon natin sa larangan ng enerhiya at likas yaman. Nilagdaan din natin ang isang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. Dahil po, enerhiya at saka yung ating mining, dito pinakamalaking mining na mga korporasyon. Kaya ang Pilipinas, hindi pa natin nagagamit ng lubos ang ating kayamanan, our natural resources, kagaya ng mga nickel, mga copper. Kaya nagpapaturo tayo sa kanila dahil sila ang mga eksperto dyan. Isa pang napakahalagang dokumento na pirmahan kahapon, Joint Declaration of Intent on Cooperation on Labor and Migration, na nagpapatibay sa prinsipyo ng equal protection and ethical recruitment in labor migration. This was followed by meetings and discussions with our Department of Trade and Industry, Department of Finance, key business councils, and Canada's leading companies in priority sectors. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals,
IT, BPM, business processing, and other emerging industries that are likewise aligned with Canada's economic priorities as well. Ano po ang kalagan nito? Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. During my visit here, what struck me most was the generous and consistent appreciation and high regard of the Canadian people for the Filipino community. Totoo po yun, dahil isa sa pinakamagandang mensaheng paulit-ulit kong natatanggap mula sa pamahalaan at mga mamamayan ng Canada ay ang kanilang pagkilala sa husay, sa sipag, sa malasakit at samahan ng ating mga kababayan na nanirirahan at nagtatrabaho dito. Kayo yun. Kaya maraming salamat ulit. Ayon na rin sa ating opisyal ng embahada at konsulado, ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating mga tradisyon at kultura, ang pagpapamalas ng malasakit at kabutihang asal, at ang hindi matawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa iba't ibang sektor na palagi ang sinasabi na may namumuno sa pamahalaan at mga komunidad dito sa Canada. Noong panahon ng pandemya ng COVID, ang katatagan at malasakit ng Filipino healthcare workers ay naging sandigan ng mga ospital. Samantalang, ang mga Filipino caregivers naman ang nag-aruga sa mga bata at matatandang nangangailangan ng kalinga. Hindi ito nakakalimutan ng Canada at madalas itong binabanggit sa akin. Filipino engineers, architects, other skilled trade workers such as insulators, welders, electricians are among those helping advance Canada's major plans and projects in the construction, oil, and energy sectors. The excellence of Filipinos is also recognized in the fields of education, social services, agriculture, and in the hotel, food, and tourism sectors. Sa pamamagitan din po ng inyong mga Filipino community organizations at association, patuloy ninyong binubuhay ang mga tradisyon at kultura ng Pilipinas kahit kayo ay nandito na sa ibang bansa. Aking napag-alaman na nitong nakaraang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, punong-puno ng ating mga kababayan ang mga makukulay at masasayang selebrasyon na ginanap sa iba't ibang probinsya ng Canada. Tulad po ng lahat ng mga overseas Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo, kayo po ay tumataya at nagbibigay buhay sa kultura at ng mga sektor na ekonomiya na napakahalaga sa isang bansa. Kaya naman po, paulit-ulit kaming nagpapasalamat sa inyo. Kayo ang nagdadala ng dangal sa ating bansa at nararapat lamang na mabigyan kayo ng tamang serbisyo, maayos na programa at patuloy na pagsisikap upang maging mas matibay ang ating ekonomiya at ang ating kinabukasan. As I have said before, our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities, not out of necessity due to lack of opportunities back home. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang ating hangarin. Kaya patuloy natin pinapalakas ang ating kooperasyon at pakikipag-ugnayan sa mga bansang kaibigan natin tulad ng Canada. Gayon din sa pribadong sektor upang maisulong ang mas malawak na pamumunuan ng Pilipinas. Every collaboration means more livelihood opportunities and a better quality of life for Filipino families. Habang narito po kayo, asahan ninyo na ang iba yung serbisyo at programa ng ating embahada, ating konsulado, kasama ng mga attached agencies kagaya ng Department of Migrant Workers, ang OWA, ang SSS. Dito sa Canada,
the recognition of your professional licenses and credentials is of utmost importance. Nabanggit ko po ito sa Prime Minister. Practitioners are required to hold the appropriate license or certification in accordance with Canadian standards. That's why our officials continue to engage with the Canadian government to help make information, support, and process more accessible to Filipino nurses and other professionals. And our consulate offers free training activities as well, where our kababayans are able to receive training certificates that are valid and recognized by the Canadian government and employers. It's a positive development. This especially during this time where we need to continually upskill and retool ourselves in order to meet competency standards and cope with rapidly evolving job requirements brought about by technology. Mga kababayan, kayo ang magandang halimbawa at inspirasyon ng bawat Pilipino. Hindi madali ang mag-ibang bansa, ngunit sa sipag, katatagan at konkretong pagpaplano, sa pagmamahal ninyo sa pamilya at sa ating bayan, wala po kayong katulad. Kaya mula sa puso ko, muli, maraming salamat. Patuloy tayong magkaisa at itaas ang bandera ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga Pilipino dito sa Canada! God bless you all. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Ayun yung ating Pangulong Bongbong Marcos with the Filipino community na lubos na sumusuporta sa kanya. Yung mga magaganda yung pag-ugali ng mga Filipino. Yung mga DDS doon, yun ang mga walang modo. Kukunti lang naman, ilan lang naman yon. Hindi nga magsampo, mga kababayan yung mga bastos na mga DDS na OFWs. So, kukunting percentage lang sila, mga kababayan. Ang karamihan na nandun, mga Marcos supporters, magaganda yung ugali ng mga Marcos supporters. Hindi tulad ng mga walang modong DDS. Okay po, mga kababayan, ayan man lang po. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay yung mga OFWs na nandoon sa Canada. Bye-bye po.